Magandang araw sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Winson Cabrera ng Gospel of Christ Fellowship. At katulad ng ating naipangako, ay magkakaroon tayo ng 50 days na prayer and prayer warfare every day, magmula kahapon hanggang sa May 3. At bago tayo mananalangin, ay maganda rin na tayo ay maalalahanan mula sa salita ng Diyos. Alam ng lahat ang nangyayari ngayon na ang COVID-19 ay nakarating na sa Pilipinas, at nakikita natin na ang sambayan ng Pilipino ay nandiyan ang kanilang pag-alala magmula sa Metro Manila, at may mga ilang probinsya na rin na nangangamba at nagkakaroon na rin ng community quarantine. Pero ano ang pwede natin gawin sa mga ganitong panahon? Bilang lingkod ng Diyos, ang ating panalangin at ang ating responsibilidad ay paalalahanan tayo upang tayo ay hindi mawalan ng pag-asa, upang tayo ay lalong tumingin sa Panginoon. Bago tayo manalangin, gusto kong basahin sa inyo ang isang passage sa Scripture matatagpuan sa aklat ng Mark. Bago tayo manalangin, tignan ho natin ang bahagi ng kasulatan na magbibigay sa atin ng encouragement. Ito'y matatagpuan sa aklat ng Marcos, chapter 4, verse 35 to 41. Ito ang kanyang sinabi. On the same day when evening had come, he said to them, "Let us cross over to the other side." Now when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was. And other little boats were also with him. And a great windstorm arose, and the waves beat the boat, so that it was already filling. But he was in the stern, asleep in a pillow. And they awoke him, and said to him, "Teacher, do you not care that we are perishing?" Then he arose and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased, and there was a great calm. But he said to them, "Why are you so fearful? How is it that you have no faith?" And that they feared exceedingly, and they said to one another, "Who can this be that even the wind and the sea obey him?" Sa ating nabasa, mga kapatid, sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad na sila ay tatawid sa kabilang ibayo. At nagpunta nga sila, at si Jesus ay kasama doon. Sa kanilang paglalakbay, ang ganda ng panahon, tahimik ang lahat. But somewhere along the way, nagkaroon ng malaking bagyo, a great windstorm, malakas na hangin, na sa kung saan ito'y pumapalo doon sa bangka na kanilang sinasakyan. Nandoon din ang Panginoong Jesus. Pero siya'y natutulog sa bandang likuran ng bangka. At nung umakyat na yung tubig doon sa bangka, at halos mapuno na, ginising nila si Jesus, at ang sabi nila, "Panginoon, hindi ka ba nag-aalala? Teacher, do you not care that we are perishing?" Sabi nila, "Guro, hindi mo ba iniisip, mamamatay na kami?" Alam niyo ang ginawa ni Jesus? Siya ay tumayo at kanyang nirebuke ang hangin, ganun din ang dagat, at sinabi niya, "Tumahimik kayo." Inutusan niya ang hangin, inutusan niya yung karagatan na tumahimik. At isang nakakagulat sa kanila, tumigil nga ang hangin at nagkaroon ng kalmadong panahon. Biglaan. There was a great calm. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, "Bakit kayo natatakot? Why are you so fearful? How is it that you have no faith?" Bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya? Sa verse 41, sabi niya dito, natakot sila ulit. Pero ang kinatatakutan nila ay hindi na yung bagyo, kasi wala nang bagyo. Sabi dito, they feared exceedingly. Grabe yung takot nila. Hindi na takot sa
nature, hindi natakot sa bagyo, kundi yung nagkaroon sila ng fear of God. Grabe ang Panginoon. Kahit ang hangin, kahit ang dagat ay sumusunod sa Kanya. Sa ating natunghayan, may mga ilan tayong matututunan. Unang-una, ang buhay ay parang isang paglalakbay. Ang sabi ng Panginoon, tatawid tayo. Bawat isa sa atin, mga kapatid, ang ating buhay dito, this is not the end. Merong mas magandang buhay na ipinangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At ang sabi ng Panginoon, hinahamon niya tayo na tayo ay sumama sa Kanya, na tayo ay sumunod sa Kanya, at dadalhin niya tayo sa mas magandang buhay, mas magandang lugar. Sabi niya, let us cross over to the other side. Merong ipinangako ang Panginoon na mas magandang buhay. But there is a price to pay. Ang sabi niya, let us cross over. We need to move on. Meron tayong prosesong pagdadaanan. Meron tayong gagawing crossing over. Isang bagay na makikita natin sa paglalakbay na ito, ang ganda ng kanilang pag-umpisa nung sila maglalakbay na. Wala silang kaalam-alam na merong bagyo na darating along the way. Alam niyo ho, ibig sabihin ito, God did not promise us a smooth journey. Along the way, ganyan ho ang buhay. Ang buhay ay parang isang paglalakbay. Along the way, from time to time, may mga bagyo na darating sa ating buhay. Pero makikita niyo ho kung ano yung natural reaction ng mga alagad ni Jesus. Katulad din natin. Tayo mga alagad ni Jesus, pero minsan ang ating reaction ay taliwas sa dapat na makita ng Panginoon sa atin. Dito makikita na natin, kasama na nila ang Panginoon, nag-aburido pa sila. Nagkaroon pa sila ng tinatawag na negative na kaisipan. Panginoon, mamamatay na kami. Pero ang gusto kong ipakita sa inyo dito, ang ating Panginoon, He modeled a very good, victorious life. No? Ipinakita niya sa atin kung ano ang dapat nating reaksyon sa panahon ng bagyo, sa panahon ng mga problema sa buhay. Alam niyo ang kanyang ginagawa. Sa panahon na merong bagyo sa dagat, ang ating Panginoong Jesus ay natutulog lang. Hindi ibig sabihin na wala siyang pakialam. Hindi ibig sabihin na hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Alam niya ang nangyayari. Ngunit gusto niyang ipakita sa mga alagad na kahit gaano katindi ang panahon, kahit gaano katindi ang sitwasyon, kung kasama mo ang Panginoon, pwede kang matulog ng mahimbing. Hindi ka dapat nag-aaburido kasi alam mo, meron kang Diyos, kasama ka niya, at hindi niya tayo pababayaan. Mga kapatid, everybody knows what's happening today. There is a growing concern on this virus that is tinawag na nga itong pandemic kasi around the world na. Pero hindi ito sapat na dahilan upang tayo ay matakot. May tatlong bagay tayong matatagpuan dito sa verse 40. Sabi niya, bakit kayo natatakot? Yun ho ang una. Fear not. Huwag tayong matakot. Huwag tayong magpanik. Hindi sapat na dahilan yan na tayo ay matakot. Ano man ang mangyari, hindi nagbabago ang katotohanan na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabait, ang Diyos ay makapangyarihan. Of course, we do not know everything. We don't have the monopoly of truth. We can always question God, but we cannot question His character. He is always good. Kahit hindi mo naintindihan, He is always loving and He is powerful. Kung meron mang pagsubok na nangyayari sa ating buhay, may purpose yan. 3 things. Ang pagsubok ay hindi magtatagal. Parang apoy din yan. Pag nasunog na ang mga dapat sunugin, hihinturin yung apoy. Ang pagsubok ay sa umpisa lang. Pangalawa, ang pagsubok ay tuturuan tayo na may mga bagay na magandang maituro sa atin ng pagsubok. Tuturuan tayong tumawag sa Diyos, tuturuan tayong magpakumbaba, tuturuan tayong magpasensya, tuturuan tayong maging kontento, tuturuan tayong ma-appreciate yung mga bagay na hindi natin na-appreciate.
Yan ho. At may purpose ang mga pagsubok na yan. Hindi tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. Dito, sabi niya, fear not, huwag tayong matakot. Alam niyo, ang fear, sabi ng Bible, fear has torment. Nakaka-torture yung fear. Sa panahon ngayon na may mga nag-o-overreact, sa panahon ngayon na may mga negative na mindset, negative na kaisipan, sa panahon ngayon na maraming mga fake news, ano ang iyong gagawin? Mga kapatid, don't turn to fake news. Turn to the good news. Kasi yung fake news, tatakutin ka niya. Yung fake news ay i-deceive ka niya. Pero ang good news, bibigyan ka niya ng pag-asa. Bibigyan ka niya ng buhay. First, fear not. Pangalawa, sabi niya dito, how is it that you have no faith? Bakit ganun na wala kayong pananampalataya? Sa ganitong panahon, this is the best time. Release your faith in God. Maalala niyo ba na minsan nagtaka itong mga alagad at nakita nila, bakit kaya yung puno ng igos ay namatay? Sinabi lang ng Panginoon, hindi ka na magbubunga. Ito'y namatay kaagad. At ang sabi ng Panginoon, have faith in God. Sa mga ganitong nangyayaring panahon, release your faith in God. Nothing is impossible with God. Hebrews 11:1, ito yung faith. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang faith, yan yung hindi mo nakikita, naniniwala ka. Hindi pa dumarating, sigurado ka na. Yan ang faith. May nagbigay nga ng acronym eh. Ito ang ibig sabihin ng faith. Father answers in this hour. Na kung may pananampalataya ka ngayon din, ang Ama, tutugunin ka niya. Meron pang isa nagbigay ng acronym. Forward all issues to heaven. Lahat ng mga problemang yan ay dalhin mo sa panalangin, dalhin mo sa kalangitan, dalhin mo sa trono ng kanyang biyaya. At ang sinumang tatawag sa Panginoon ay hindi mapapahiya. Kaya mga kapatid, these are the best times na lalo nating i-release ang ating pananampalataya para ma-encourage ang iba. Pangatlo na makikita natin dito sa verse 40, sinabi niya, sinabi niya sa kanyang mga alagad, huwag kayong matakot. Pangalawa, dapat may pananampalataya tayo. Tignan niyo ang pangatlong ginawa ni Jesus. Tumayo siya at nirebuke niya yung hangin. Nirebuke niya yung karagatan. Ang sabi niya sa Mark chapter 16 verse 17, these are the signs that follow them, those who believe. Ito yung mga tanda na susunod sa mga mananampalataya. In my name, you will cast out demons. You will take authority. Sabi niya sa Matthew 18:18, anuman ang itali mo dito sa lupa, tatalian sa langit. Anuman ang i-release mo sa lupa, i-release sa langit. Kaya let us take authority. Si Jesus, He used His authority. At yung kanyang pangalan ay ibinigay niya sa atin. Yung kanyang pangalan, that is the power of authority na pwede natin gamitin. Na kapag sinabi natin sa ngalan ni Jesus, lahat ng bagay ay susunod sa Kanya. Acts 1:8, binigyan niya tayo ng kapangyarihan upang tayo ay maging saksi. Sasaksihan natin na Siya ang tagapagligtas, sasaksihan natin na Siya ang manggagamot, sasaksihan natin na Siya ang ating makapangyarihang Panginoon. So 3 things makikita niyo dito, huwag tayong matakot, magkaroon tayo ng pananampalataya. Number 3, take your authority. Let us command. We have the power to command things. Na kapag sinabi natin sa pangalan ni Jesus at meron tayong pananampalataya at hindi tayo matatakot, mga kapatid, something will take place in the spiritual realm. Mga ilang practical advice. Unang-una, huwag ho tayong matakot. No? Ang Pangasinan ay COVID-19 free sa ngayon. Of course, hindi natin maipangako na sa mga susunod na araw ay COVID-19 free pa rin tayo. But as I said, fear not, release your faith, let us unite together in prayer. God is in control. Alam niyo, habang pinag-aaralan ko itong coronavirus, yes, may coronavirus. But I also want you to know na ang corona ni Jesus mas makapangyarihan.
Yung korona ni Jesus na tinik na kanyang tinanggap doon sa krus. Kung babalikan natin ang Old Testament, mga kapatid, ang tinik ay simbolo ng sumpa. Yan yung sinabi ng Panginoon kay Adan na isinusumpa, dahil sa iyong kasalanan, isinusumpa ko ang lupang ito, lalabas ang mga tinik. Ang tinik ay simbolo ng sumpa. Ngunit ang mga sumpang yan ay isinuot sa ulo ni Jesus nung siya'y ipinako sa cross, na ang ibig sabihin, lahat ng sumpa ng sakit, lahat ng sumpa ng salot, lahat ng sumpa ng kahirapan, kamatayan, karamdaman, lahat ng klase ng sumpa ay tinanggap na ni Jesus, upang ang bawat isa sa atin na sasampalataya sa Kanya ay tayo naman ay mabubuhay sa pagpapala. Galatians 3:13, siya'y naging sumpa. Tinubos niya tayo sa lahat ng sumpa nung tinanggap niya lahat ng sumpa para sa atin, upang ang bawat isa sa atin mabuhay sa pagpapala ng Panginoon. Tanggapin po natin ang mga salita ng Diyos na siyang pangako ng Panginoon. Release your faith. Pwede na po tayong manalangin. Sumabay po kayo sa ating pananalangin. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami pong lahat, Panginoon, ay lumalapit sa inyo. Bago po ang lahat, humihingi po kami ng kapatawaran sa anumang kasalanan, pagkukulang po namin. At salamat po sa makapangyarihang dugo ni Jesus na siyang naglilinis at nagpapatawad sa amin. We also remember na ang dugo ni Jesus na ipinakita nung sa lumang tipan, na kapag ang dugo ay nandoon sa pintuan ng bahay ng mga Israelita, hindi dadaan yung anghel ng kamatayan. That blood protected them. We believe na ang blood na yan ay tumutukoy sa dugo ni Jesus na siyang nakatakip sa amin, upang lahat ng anumang sumpa, ng kahirapan, ng sakit, ng peste, ng anumang virus ay hindi makapapasok sa aming puso, sa aming bahay, sa aming pamilya. Kaya Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Lord, we intercede for every people today. Panginoon, alisin mo po ang takot sa puso ng maraming tao. Hayaan mo na ito ay maging isang pagkakataon na maalala ka nila. I believe itong mga pangyayaring ito is a wake-up call para malaman ng mga tao na talagang mayroong Diyos na makapangyarihan, na hindi namin hawak ang buhay, na hindi namin hawak ang kalikasan. Meron talagang Diyos na hawak niya ang lahat, at lahat kami ay magtitiwala sa Kanya. Panginoon, this is also a wake-up call for all the church, Lord God. Gisingin mo ang lahat ng mga kapatiran, Panginoon, na lalo silang manampalataya sa inyo. Salamat po, Panginoon, ang aming hinihiling sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Lord, ingatan mo ang aming kalusugan. Ingatan mo ang aming pamilya. Ingatan mo ang aming mga anak. Ingatan mo ang aming mga magulang at mga mahal sa buhay. Ingatan mo ang aming mga church, ang aming mga churches, Lord. Ingatan mo ang aming mga manggagawa. Lord God, we pray a special prayer for our city, Dagupan City, for our province, Pangasinan, at lahat ng bayan sa iba't ibang lugar. Ang aming bansa, Panginoon, dalangin po namin. We pray for your divine intervention to take place, Lord God. I believe, Lord, there is a miracle waiting for everybody. Let this problem, Lord, let this storm, itong bagyong ito, maging wake-up call sa marami, Lord. And at the same time, maging birth pain ito, Panginoon, sa isang ipapanganak na revival. That people will turn to you, Lord God, and accept you as their Lord and Savior, and healer, and deliverer, and provider, and protector. Lord, dalangin ko sa oras na to, Panginoon, ang iyong mga pangako ang siyang maging pag-asa namin. And at this point in time, we take authority over this sickness, over this disease, over this virus, over this pestilence. Lord, hinihiling po namin ang kapangyarihan mo, Panginoon, Lord God, ay maghari sa ganitong panahon. As we take authority, we declare that Satan is already defeated. We declare na ang disease na ito sa ngalan ni Jesus ay luluhod, at ang salot na ito at ang sakit na ito ay hindi magtatagal. Kaya't sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, lahat din po ng mga nanonood sa Facebook Live, I declare the blood of Jesus is over you. I declare the power of God is upon you. I declare the Lord will protect you, your family, everything that you have.
I declare walang magagawa ang kaaway. No weapons formed against us will prosper. The enemy has been defeated. I declare na bigyan mo ng kapayapaan ang bawat isa sa amin. Lord, hinihiling po namin kung kami man ay lalabas ng bahay, kung saan man kami magpupunta. Lord, be a wall of fire around us, Lord. And let your Spirit, Lord, sunugin lahat, Panginoon, ng any virus that will come along the way. Protect your church, Lord, and protect your people. Sa oras na to, itinataas ko ang iyong makapangyarihang pangalan. Lord, let your name be glorified today. I rebuke every form of fear, every form of a panicking spirit in the name of Jesus. Aking nire-rebuke lahat ng spirito ng pag-aaborido, lahat ng negative na pag-iisip, at sa pangalan ni Jesus, I declare the mind of Christ will rule over our mind and our hearts. Lord, we declare nothing can separate us from your love. Nothing can paralyze the church. Nothing can limit the church. Oh God, we declare, Lord, ngayon pa lang, Panginoon, ang pangalan ni Jesus ang siyang may taas. I declare na magiging daan pa ito para lalong maraming tatawag sa inyo, Panginoon. Kaya sa oras na to, Lord, as I end up, I give you praise, Lord. I give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po. Ito ang inyong lingkod, Pastor Winsor Cabrera. God bless us all. Thank you.